Good evening, brothers and sisters. Welcome sa ating talakayan ngayon. Uh, isang magandang oportunidad. No? Andito ngayon sa Ozamis, bumisita sa akin ang classmate ko, my dear friend, Dr. Philip Quitco, isang psychiatrist sa Dipolog. So ngayong gabi, pag-uusapan natin at tatalakayin niya ang mga common mental disorders na nangyayari sa mga nanay pagkatapos manganak. So, kung sa Bisaya, parang bugat, pero siya na may explain, no? So, without further ado, let us welcome Dr. Philip Pitco. Para dili mag-feedback. Good evening to everyone. Ngayong evening po ang pag-uusapan natin ay tungkol sa mga mental or psychiatric disorders after childbirth, yung tinatawag na postpartum period. Glasses. I-move ko lang dito sa side para hindi ka mahirapan. Okay, so pag-click ka na lang. So, ang pag-uusapan po natin ngayon ay tungkol sa mga psychiatric conditions or mental conditions na maaaring maranasan ng isang babae excuse me. Ano? Hindi ka makita. Ang itsura? Oo. So, i-move lang gamay na. Okay. So, ngayong gabi po, ang pag-uusapan natin ay tungkol sa mga mental or psychiatric conditions na maaaring maranasan ng isang babae sa panahon matapos siyang manganak ng kanyang sanggol. Ito po ay tinatawag na postpartum period. Sa gabing ito ay pag-uusapan natin kung paano sila matutulungan kung sila ay nakakaranas ng mga ito at kung bakit mahalaga ang pangangalaga sa kalusugang pangkaisipan o mental health ng isang ina matapos sa kanyang panganganak. So let's first define kung ano ba ang tinatawag na postpartum period. Ang postpartum period po ay panahon na nagre-recover ang isang babae matapos siyang manganak ng kanyang sanggol. Ito po ay tumatagal ng 8 to 10 weeks matapos ang panganganak ng isang babae. So bakit nagkakaroon ng mental or psychiatric disorders ang isang babae matapos siyang manganak ng kanyang sanggol? Maraming dahilan o factors kung bakit nagkakaroon ng mental o psychiatric disorders ang isang babae matapos siyang manganak ng kanyang sanggol. So first, meron po tayong scientific explanation. Pag buntis po ang isang babae, tumataas ang levels ng reproductive hormones na estrogen at progesterone sa kanyang katawan. At ang pagtaas nito ay nagka-contribute po ng physiological changes tulad ng pag-increase o pagtaas ng kanyang maternal blood volume, cardiac output, maternal fat at iba pa. Sa ating utak naman ay meron tayong mga chemicals or hormones na kung tawagin ay serotonin at dopamine. Sila po ay tinatawag rin na neurotransmitters. Itong mga serotonin at dopamine ay nire-release ng isang brain cell to another brain cell to communicate or send messages. They are called the messengers of neurologic information. Ito po, no? So, ang isang brain cell natin ay nagre-release ng neurotransmitter or hormone na tinatawag na serotonin at dopamine, at ito po ay nare-receive ng another brain cell to communicate. So, ang dopamine po na neurotransmitter
hormone or brain chemical, ang function po nito ay nagki-create ito ng positive feelings, ng pleasure, joy, excitement, euphoria, and it is involved also in motivation or enthusiasm. Ang serotonin po na neurotransmitter din, na isang hormone din at brain chemical, ay tinatawag po ito na happy chemical because it contributes also to the well-being and happiness or pleasure. Ang serotonin po, it helps also to regulate the mood and social behavior, the appetite and digestion, the sleep, memory, and sexual desire, and function as well as relaxation. So, ang tanong, ano naman ang connection ng estrogen na reproductive hormone sa serotonin at dopamine na neurotransmitters, hormones, or brain chemicals? So, ang estrogen po na reproductive hormone ay itinataas po nito ang production ng serotonin. Pinipigilan po ng estrogen ang pagbaba ng serotonin. Ang estrogen po ay nag-inhibit reuptake of serotonin. Ang estrogen po ay ini-increase niya ang number of serotonin receptors in the brain at ang estrogen po ay nag-increase ng dopamine synthesis, decreases its degradation, reuptake, and recapture. So, ano naman ang connection ng progesterone sa serotonin at dopamine? Ang progesterone po has been suggested to increase the serotonergic neurotransmission via the regulation of the expression of serotonin-related genes and proteins. Ang progesterone po can stimulate the dopamine release if there has been a pre-exposure to estrogen. Ang nangyayari po pagkatapos manganak ang babae, 5 days after siya manganak, ay bumabagsak agad ang levels ng progesterone at estrogen sa non-pregnant state or sa levels ng hindi buntis na babae. So pagbagsak ng progesterone at estrogen, bumabagsak din po ang levels ng dopamine at serotonin. Pagbagsak ng dopamine at serotonin dahil sa pagbagsak ng levels ng progesterone at estrogen 5 days after ang panganganak, diyan po nagsisimula ang pagkakaroon ng mental o psychiatric disorders or issues during the postpartum period. Ano-ano pa ba ibang factors kung bakit nagkakaroon ng mental or psychiatric disorders ang isang babae pagkatapos niya manganak? First, the presence of psychiatric disorder sa babae bago siya nabuntis or during or ng kanyang pagbubuntis or during bago siya nabuntis or during the time na nagbubuntis siya. So ibig sabihin kung siya nga before ay nagkakaroon na before siya nanganak ay may depression na siya or isa na siyang bipolar, ito po ay nagko-contribute rin na magkakaroon pa rin siya ng mental or psychiatric disorders matapos siyang manganak. Family history of psychiatric disorders. So, ang mga psychiatric disorders po ay hereditary. So, pwede siya mamana ng mga babae at ito ay after siya manganak ay nagkakaroon na siya ng psychiatric disorders kasi pwede itong ma-inherit sa kanyang mga magulang or sa kanyang mga relatives na may psychiatric disorders na. Also, if she is using prohibited substances and medications during pregnancy, and also physical or medical diseases can cause also mental disorders or psychiatric disorders matapos ang panganganak. And if the pregnancy is complicated or it is a complicated or high risk na pagbubuntis, complicated na panganganak tulad ng pagkakaroon ng difficult and prolonged labor or traumatic or difficult na panganganak, if walang support sa pamilya,
lack of family support or support from spouse or family members during pagbubuntis at during panganganak, ito po ay makakontribute rin na ang isang babae magkakaroon ng mental or psychiatric disorders patapos siyang manganak. Kung may mga marital conflict, and failure to have prenatal check-ups or lack of knowledge on what to do during pregnancy and after siya manganak. At kung ang babae po ay kulang sa tulog dahil sa pagbantay ng kanyang anak sa gabi, ito ay makakontribute rin na magkakaroon siya ng mental or psychiatric disorders pagkatapos siyang manganak. So ano-ano itong mental or psychiatric disorders na maaari maranasan ng isang babae matapos siyang manganak? Ang tatlong common na mental or psychiatric disorders after childbirth or after manganak ang isang babae are the following. Number 1, postpartum blues or baby blues. Ang second po ay postpartum depression. Ang third po ay postpartum psychosis. Isa-isahin po natin ito. So ano bang tinatawag na postpartum blues or baby blues? Ang postpartum blues or baby blues is a transient mood disturbance which occurs in 30 to 75% of women who gave birth. Ibig sabihin, ito ay transient, lumilipas po ito na disturbance, hindi siya tumatagal. Ang time of onset po nito ay 3 to 5 days after manganak ang isang babae. So 3 to 5 days after siya manganak, ito po ay nakikita or na-experience ng isang babae. The duration can be days to weeks with no associated stressor. So kahit walang stress, wala siyang nararanasan ng mga stressful situations, it just occur. It is present in all cultures and socioeconomic classes with no history of mood disorder sa babae and no family history of mood disorder. So ano mga simptoma ng tinatawag na postpartum blues or baby blues? Number 1, frequent, prolonged bouts of crying or tearfulness without apparent reason. So ang babae po ay iyak ng iyak kahit walang rason. Lability of mood or mood swings, no? So mood swings siya, no? So unpredictable ang kanyang behavior, ang kanyang emotions unpredictable, uncontrollable, and there's rapid shifts in the emotions. Sometimes with sleep disturbance, so hindi makatulog. Sadness, dysphoria, which refers to the feeling of discomfort or distress or generalized dissatisfaction with life. And the woman can have mild feelings of guilt and inadequacy. Kung ito po mga simptoma na ito ay tumagal ng 2 weeks, dapat na siya pa-evaluate because baka nagkakaroon na siya ng tinatawag na postpartum depression na pag-uusapan natin sa sunod na topic. So ano bang treatment ng tinatawag na postpartum blues or baby blues? There is no professional treatment required other than to educate the woman and support the new mother. So, supportahan lang siya and then turuan siya siguro kung paano mag-alaga ng kanyang baby, what to expect during pregnancy. I mean, during, after manganak, anong dapat niya gawin. Siguro we have to support and help the new mother kung anong sa mga kanyang bagong role as a mother or mga responsibilidad niya, new responsibility niya. So, paano natin ma-prevent, Prevention. Kailangan mayroon siyang regular prenatal check-ups, And must listen and follow the instructions and advices of the obstetrician. Kasi diyan sa prenatal check-up na maka-instruct yung OB-GYN kung anong dapat gawin during pagbubuntis and after manganak, Anong dapat nila ma-expect at saka anong mga dapat nila they will have knowledge, understanding talaga kung anong gagawin after manganak sila. If may mga lectures po about pregnancy and motherhood, if available po, they are encouraged also to attend mga lectures na ito if available para magkaroon sila ng knowledge also understanding on what to expect and what to do especially after giving birth
ng kanilang anak, no? Having the knowledge and the understanding will help you to be ready, no? Or to be prepared physically, emotionally, and psychologically in fulfilling your role as a mother, your baby, and how to take care of yourself after giving birth. So, paano po natin ma-prevent or ma-minimize yung tinatawag na postpartum blues or baby blues? So, the husband, the partner, and the other loved ones or family members or significant others must be encouraged to fully support in all aspects the woman bago siya manganak and during the time na nanganak na siya. So, let's go to postpartum depression. Ano bang postpartum depression na ito? Ito po ay emotional disturbance or disorder. Ang postpartum depression po ay it occurs in 10% to 15% of women in the US who gave birth. Sa Pilipinas, it is about 19.8% ang nakakaranas po nito. Ang time of onset is generally within 3 to 6 months after delivery or after giving birth of the baby. The duration is months to years if untreated. May associated po ito na stressors, especially the lack of support. So, kung walang support sa family, the woman could have postpartum depression. It is present in all cultures and socioeconomic classes. It is strongly associated with history of mood disorders. So, kung babae before may depression na siya, or she is bipolar, has bipolar disorder, pwede po siya magkaroon ng postpartum depression after siya manganak. It is also strongly associated with family history of mood disorders. So kung sa pamilya, nanay ang kanyang mother, father, or siblings, no, or relatives may mga mood disorder like depression and bipolar disorders, pwede rin siya magkaroon ng it is a high risk also na may chance na magkakaroon din siya ng mood disorder or postpartum depression after siya nanganak. So, several studies indicate na an episode of postpartum depression increases the risk of lifetime episodes of major depression. So, kung nagkaroon siya ng postpartum depression, it is a risk na throughout her life, she will have episodes of major depression. So, ano mga simptoma? So, number 1, depressed mood, feeling, meaning the woman is very, very sad with feelings of helplessness, no? Helplessness, parang wala ka nang magawa sa buhay, parang hindi mo na ma-defend ang self mo. Hopelessness, nawawala ka na ng pag-asa. At worthlessness, feeling mo parang wala ka ng silbi sa buhay. Or irritability, no? Or palagi siyang nagagalit, always irritable. Another symptom is the loss of interest in things or in daily activities. So, yung dati niyang ginagawa, mga dati niyang gustong gawin ng mga activities, hindi niya ginagawa kasi nawala na yung gana niya sa paggawa ng mga ito. Inability to enjoy anything, feeling hopeless, helpless, feeling empty, no? Loss of warm feelings for her family or friends, meaning hindi na siya nakipag-socialize, parang nawala na yung warm feelings siya towards her family and friends, no? Feelings of self-blame or guilt. So, nagigilty siya, may mga blame yung self niya. Loss of self-esteem or faith in oneself. Nawala yung pride niya sa self niya, dignity niya sa self niya. So, loss of self-esteem. Feeling of being worthless, no? So, feeling wala na siyang silbi. Tapos, inexplicable, incomprehensible crying, sadness, or irritability. So, iyak siya ng iyak at palagi siyang nagagalit. So, ibang symptoms po ng postpartum depression include neglectful of responsibilities and appearance. So, hindi na siya naliligo, ayaw niya nang maligo. So, hindi neglecta siya sa kanyang physical appearance. Responsibility niya, hindi niya na ginagawa. Tapos, meron din siyang general slowing down or becoming less active, slowed movement, and speech.
Psychomotor agitation also as having restlessness, no? Balisang-balisa siya or pacing up and down, pabalik-balik siya, lakad ng lakad, socially withdrawn, so hindi siya nakipag-socialize, suicidal behavior, sometimes nakaisip sila mag-suicide na rin, no? Also, thoughts of harming the baby. So may mga sometimes iniisip na nasaktan na ka ng baby. Excessive feelings of guilt and inadequacy. And severe mood swings. Ibang simptoma po, other symptoms of postpartum depression includes the poor memory, inability to concentrate, difficulty in making decisions, and recurrent thoughts of death and suicide, and they can also have anxiety. So, ibang simptoma ng postpartum depression includes sleep disturbances, no? Sleep disturbances, waking up very early in the morning, 1 or 2 or 3 o'clock in the morning, sleeping too much, sometimes they sleep the whole day, or difficulty falling asleep, nahihirapan sila magsimula ng kanilang pagtulog, lack of energy, loss of appetite, weight loss or weight gain. So sometimes nag-lose weight sila, at saka sometimes nag-gain din sila ng weight, no? Loss of sexual desire, unexplained headaches and backaches, no? Mga sakit sa katawan, sakit sa ulo, sakit sa likod. Marami silang mga sakit na nararamdaman. Stomach aches sa tiyan, indigestion, and changes in the bowel habits. So ano bang treatment, no? So kung mga ganito, dapat na sila idalhin sa doktor or sa psychiatrist para ma-check up. So we can have also, so we do laboratory workups, no, to check for medical diseases na can present as symptoms of depression. So may mga sakit po na pwede mag-present as depression ang kanyang simptoma. So if the lab results are not normal, they may be referred to internal medicine doctor for treatment. If with normal or not normal lab results, they may be referred to a psychiatrist for treatment or management. With professional help, almost all who experience postpartum depression can overcome their symptoms. So ano pang treatment? Also, we give antidepressant o yung mga gamot para sa depression and anti-anxiety, no? And during that time, breastfeeding is not allowed. We do psychotherapy, we do counseling, and kailangan po sa treatment ang ma-involve yung family, no? Yung mga family members, yung mga friends, relatives, or other significant others, no? They must support the woman so that ang paggaling niya po ay maging mabilis. So, another treatment po, if she is suicidal, no, or nag-think na siya mag-suicide siya, or planning mag-commit suicide, or had tried committing suicide already, no, but not successful, kailangan po siya i-admit sa psychiatric ward. If nag-refuse na po siya kumain, she must be confined or admitted to a psychiatric ward also. Tapos, kung nag-think na siya or planning of harming her baby or already had harmed her baby, it is necessary po na i-admit siya sa psychiatric ward depending on the result of the evaluation of the psychiatrist. Paano po natin ma-prevent or ma-minimize ang tinatawag na postpartum depression? So, if the woman is already have depression, while still pregnant, no, nang hindi pa siya nanganak, may depression na siya, or even prior to the delivery of her baby, kailangan po sabihin nila ito na may mga simptomas siya sa kanyang obstetrician, no? While nag-prenatal check-up siya, kailangan sabihin na sa ilang OB so that this obstetrician ma-refer po sa psychiatrist as soon as possible for treatment. Always have prenatal check-ups and listen and follow the instructions and advices of your obstetrician. Tapos, para magkaroon rin ng kaalaman tungkol sa pregnancy and motherhood, siguro kung may mga lectures about pregnancy and motherhood, please attend, no? Para mayroon kayong knowledge and understanding on what to expect and what to do during sa pagbubuntis and after giving birth of the baby.
Having knowledge and understanding will help you to be ready or be prepared physically and emotionally, psychologically in fulfilling your role as a mother to your baby on how to take care of yourself after giving birth. The husband, the partner again, and the loved ones, significant others, family members are encouraged to fully support in all aspects the woman before siya manganak and after giving birth to her baby. Now let's go to postpartum psychosis. Ito po ay pinakamalala ito, ang tinatawag na postpartum psychosis, no? So let's define first what is psychosis, no? Ang psychosis po, ito po ay mental disorder in which the thoughts, the feelings or emotions, the ability to recognize reality, and ability to communicate and relate to others are sufficiently impaired to interfere grossly with the capacity to deal with reality. Meaning, kung may psychosis ang isang tao po, parang nawawala na siya po sa reality. Hindi na niya po alam hindi na niya ma-distinguish kung ano ang reality sa hindi po totoo na experiences, no? Ang capacity niya to deal with reality is already impaired, no? So, ang postpartum psychosis po ay tinatawag din ito siyang puerperal psychosis, no? It is considered as a psychiatric emergency. It occurs in 1 to 2% per 1,000 childbirths. 50 to 60% of affected women had just had their first child. 50% of cases involve deliveries associated with non-psychiatric perinatal complications. 50% of affected women have family history of mood disorders like bipolar disorder and depressive disorder. So ano po ang mga simptoma ng postpartum psychosis? The symptoms often begin within days of childbirth, no? Although the mean time of onset is 2 to 3 weeks and almost always within 8 weeks of childbirth. So ano pa mga initial symptoms nito? So una, fatigue. Always may feeling fatigue yung babae. Hindi makatulog or insomnia. Restlessness, no? Hindi ba pakali? Episodes of tearfulness, iyak na iyak. Mood swings or emotional lability. Mild cognitive deficits, no? Like impairment in mental processes like memory loss, difficulty in concentrating, completing tasks, understanding, remembering, following instructions, and solving problems. Later na simptoma po, suspicious na siya. So, paranoid na siya, no? Suspiciousness or being paranoid, nandyan na. Confused na siya, incoherent na, hindi na siya incoherent, parang hindi na siya you cannot no longer understand what she is saying, kung ano ang behavior niya, hindi na maintindihan, no? Incoherence na siya. Irrational or illogical ang mga statements, no? Obsessive or too much concerns about the baby's health and welfare. Later symptoms, may delusions na siya po, yung false belief, no? For example, may idea na siya that the baby is dead or defective, no? Or i-deny niya na nanganak siya. Unexpressed thoughts of being unmarried, no? Virgin din siya, may mga persecute sa kanya, may influence sa iya, or perverse, or sinasabi niya siya po ay perverse or have a wrong or different in a way that is strange or offensive. May hallucination na siya, may maririnig na siya na boses, no? Na siya lang makarinig na, for example, ang boses na yan ay nagsasabi na patayin niya kanyang anak o kanyang sarili. And she may complain of inability to move or to stand or to walk. So in one study, 5% of patients committed suicide and 4% committed infanticide. Subsequent pregnancies are associated with an increased risk of another episode of postpartum psychosis, sometimes as high as 50%. So kung may nagkaroon na siya ng postpartum psychosis sa first pregnancy niya, ang chances po ay 50% na sa second pregnancy niya ay magkakaroon din siya ng postpartum psychosis. So ano bang treatment, no?
So, ang postpartum psychosis po ay psychiatric emergency ito siya, no? So, the patient must be referred to the psychiatrist as soon as possible. So, we give antipsychotic medications. At saka kung suicidal siya or homicidal siya or gusto niyang patayin yung kanyang anak or gusto siya mag-suicide, she must be admitted to a hospital with a psychiatric ward or facility. So, to prevent so kung may mga previous episodes, prevention po, if may mga previous episodes of psychosis na siya, ina-advise po na hindi na siya pwede mabuntis. Kung pwede po lang, hindi na siya pwede mabuntis, no? Because kung mabuntis, if she really desires to get pregnant, kailangan i-monitor yung behavior niya, no? Monitoring of changes in the manifested behaviors of a woman during pregnancy, during delivery, and postpartum may be indicated, no? If with family history of psychosis and mood disorders, monitoring of changes and manifested behaviors of a woman during pregnancy, during delivery, and postpartum may be indicated. So, paano ma-minimize again? Kailangan ma-prenatal check-up, no? And reveal to your obstetrician, sabihin nyo sa obstetrician nyo your previous or present medical and psychiatric conditions. And the family support is indicated. Psychotherapy after a period of psychosis and therapy and mga other therapies is indicated, no? At helping the patient na accept niya at be at ease with the mothering role. Changes in the environment may be indicated, and increased support from the husband and other family members is encouraged. So in summary, paano ba maiwasan ng isang babae ang magkaroon ng mental o psychiatric disorders during postpartum period? Una sa lahat, responsibilidad po ng bawat isa sa atin ang alagaan ng ating mental health. Para maiwasan ng isang babae ang pagkakaroon ng mental or psychiatric disorders during the postpartum period, dapat niyang alagaan ang kanyang mental health even before siya mabuntis, during her pregnancy, and during the postpartum period. Dapat magkakaroon siya ng sapat ng kaalaman tungkol sa pagbubuntis, what to expect, at kung anong mga pwedeng maranasan niya sa pagbubuntis at after siya manganak. It will involve both obstetrical and psychiatric conditions. If may mga psychiatric condition before siya mabuntis at during the time ng pagbubuntis, it is necessary to be referred to a psychiatrist for proper evaluation and treatment. And family support is very important. Thank you. What's that? I guess. So, thank you, brothers and sisters, sa panonood. I hope meron kayong napulot na aral, no? Thank you, Dr. Philip. Malaking karangalan at pasasalamat namin sa information na binigay mo sa amin. Sure na makakatulong ito. So, good night, brothers and sisters. God bless. See you next time.